Abay, si Kirengkeng kaaga-aga ay kumikirengkeng na. Abay, may paghalik pa nga. Kay naman ang kakiri talaga. Abay, gayon talaga. Paalis na si Mr. E. Kaya kailangan niya ng goodbye kiss mula kay Cherry. Huy, talaga naman ikaw kakiri. Kaya naman ari pagkaalis nga ni Mr. E, inimpisahan ko na kagad yung mga gawain ko nga dito sa bahay. Kaya naman, iinuna ko nga muna yung kwarto mga day. Alam niyo naman ari aming kwarto talaga ang pinakamakalat sa lahat. Dahil alam niyo na, dito kami nagawa ni Mr. ng mga something wrong. Huy, talaga naman kakiri. Ibibilad ko nga sana yung aming kutso. Di kaso nga lang nagbago isip ko. Nakakapagod magpanik-panaog. Susunod na araw na naman. Ay, mga day, wala yung amoy ha. Kain naman kayo. Tapos ibinakyum ko na nga lang dito mga sapin-sapin sa mga higaan namin. Dahil alam niyo naman mga day, meron kami mga alagang aso. Mamaya dumikit pa yung sa singit ko yung mga balahibo nila. Kain naman no, ang katakaya nun. Bago iinangat ko na nga rin itong aming papag para naman imawalisan, malinisan, para matanggal-tanggal man lamang yung mga alikabok na nakadikit diyan sa mga gilid-gilid. Hoy, mga day, kahit kawayan lang ari aming papag, itaga namang subok na subok namin yan. Matibay yan. Lalo na pagdating sa kaldaga namin ni Mr. Ay naku, talaga namang subok na subok namin yan. Napakatibay. Hoy, kahit itanong niyo pa sa mga binan ko, abay dyan na buo yung kanilang mga anak, ina 5 piraso. Oo, talaga naman sarap ng kalangambingan diyan sa kama na yan. Kaya naman nung pinamana nga sa akin ang aking mga binatong papag, sabi sa akin ni Cherry, ingatan mo itong papag ha, talaga naman magpakarami kayo ng asawa mo. Sabi ko, sige papa, I'll do everything. Uy, si English. Kaya naman kahit luma na nga aling papag, pinapahalagang kutuhal, ay ko itong nililinisan, pinupunasan para naman imalinis tingnan, kainaman kayo. Wala naman ako masyadong kalat na nawawalis nga din sa kwarto namin. Ang nawawalis ko lang talaga mga is yung cotton buds na aking mister. Talaga naman ako nang gigigil na kung saan na nilalagay yung mga cotton buds, kagigil. Mang tutuloy na nga lang, hindi pa maitapon-tapon ng maayos ang cotton buds, talaga naman isusuksok pa sa mga gilid-gilid at ako pa ay nako. Talaga naman makukurot ko ng itlog. Kaya naman, talagang lalaking yan. Ako naglaban na nga kahapon bago dito ko na nga lang din sinampay sa loob ng bahay namin. Gawan nag-uulan, nag-aambon. Kaya naman, bago itinanggal ko na nga rin dito sa may sampayan. Kasi nga ipara naman kahit paano pag naglilinis ako ng kwarto namin, may hangin man lang na pumasok. Huy, paus ka na. Ihayain na, singer. Kaya naman kayo. Dahil namumuti na nga rin sa kalumaan na rin aming papa. Kaya naman ipupunasan na laan ni Kirengkeng. Hindi ga, kaunting punas lang. Basta matanggalaan yung mga alikabok na nakadikit din sa mga gilid-gilid. Abay, okay na. Kaya naman. Importante lang naman din imalinis tingnan bago sa Sabado. Kikiringkingan ko na ulit si Mr. Diaz sa papag na yan. Kaya naman, huy, talaga naman si Kirengking Kumbaga, idadalhin ko siya sa himpapawid. Huy, ka aeroplano. Tapos sasayawan ko siya ng bubuka. Ang bulaklak, papasok si Nonoy, sasayaw si Cherry. Ang saya-saya. O diba, tingnan ko lang talaga kung makatayo pa siya. Kain naman ang kakiri talaga. Kumbaga, ari preparation pala ang para sa susunod na laban namin ni Mr. Gayon, so excited. Huy, nakalimutan mo ga, kakaalis lang ng Mr. mo kanina. Ulaga ka talaga. Wala lang, sinabi ko lang dahil si excited nga ako. Kaya naman kayo. Binakyum ko na nga rin mga siwang din sa aming bintana dahil nanggigitata na sa alikabok. Kaya naman talaga mga ilagi naman ako naglilinis. Pero lagi rin may alikabok. Kaya naman, kagigil talaga. Paano i-open 24/7 na rin aming mga bintana? Kaya labas-masok yung mga alikabok din sa bahay namin. Ako na nga nahiya sa kanila, ikakalinis ko din sa bahay namin. Kagigil. Tapos isinabay ko na nga lang, punasan na rin mga siwang ng dingding. Kasi nga may nanggigitata na naman mga alikabok din yan. Mga agyo-agyo mga day. Kasi nga may mga siwang diga. Kaya naman, talaga naman ay ako pagod na Pero syempre dahil isa nga akong Kirengkeng na ina. Kaya hala, sige, maglinis ka hanggat gusto mo. Kaya naman ka. Tapos inaantay na ako ng mga tupiin ko Talaga naman mga dami kong gawain. Paglinisin yun ako ng buong bahay mga day. Pag tupiin, iwag lang ang pagluluto. Talaga naman ko tamad magluto. Iwan ko ba bakit gayon mga day. Sinisipag lang talaga ako magluto mga day. Kapag halimbawa nakakauwi nga si Mr. ng Sabado, gayon. Tapos syempre nagkakainan kaming dalawa, gayon. Tapos sabay kaming kumain. Pagkatapos namin kumain, kinikilig ko na kaagad siya. Oo, kasi nga sayang yung oras. Uy, talaga naman si Kirengkeng. Hoy, FYI lang mga day ha, marunong ako magluto. Kaya naman kayo kala nyo dyan. Dini kasi sa probinsya mga day, yung 20 pesos mo ay makakabili na ng isang takal ng gulay, yung luto ha. Kaya hindi na ako nagluluto, nabili na lang ako. Maluto ka pa sayang yung mga rekado pa mapapamahal ka pa sa mga rekado. Kaya naman mabili na lang ako ng lutong ulam. Hindi kagaya sa Maynila na yung 20 pesos mo isang takal na lang ng pansit ang mabibili mo sa sobrang mahal ng mga bilihin. Kaya naman. Buti na nga lang talaga mga day, nakauwi na nga kami din sa probinsya dahil doon sa Maynila mga day, puro paghihirap na lang talaga ang naranasan ni Kirengkeng doon. Taga naman nakakaiyak ang buhay namin doon. Huy, si drama. At least din sa probinsya mga day, masasabi kong okay na kami, nakakaraos kahit papaano talaga naman happy family na kami din kasi nga sama-sama na kami nakamag-anak ni Mr. Mga biyanan ko, gayon mga day, talaga naman I love you all. Ay siya, hanggang dito na lang muna mga day, dahil mamaos na nga si Kirengkeng. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang dito na lang mga day, maraming salamat sa panonood. Paalam.